Eto na nga ho. Actually, ah, kagabi, tumawag po sa akin si Yorme. Kasi, actually, ayoko sabihin na to. Hindi ko pa nga, actually, pinaalam ko sa kanya to, hindi pa siya sumasagot eh. Kaya lang, bigla kong napanood to. So, ibig sabihin, inunahan na siya na mag-announce ni Mayor Lacuna. Okay? Ganito kasi yan. Kahapon, sinabi niya sa akin, sabi niya, Banat, Bay, gusto kong ikaw ang makalam at ikaw ay bilang respeto sa inyo, sa iyo at sa grupo mo, eto ang aking desisyon, sabi niya. That he would run sa Manila uli. Okay? Ayokong sana munang banggitin yon. Kasi nga hindi ko pa napaalam Although bigla kasing lumabas ito. So, kinu-confirm na ni Mayor Lacuna na talagang lalaban si Isko sa Maynila at babalik si Isko sa Maynila. Okay? So, ibig sabihin po, kasi hindi ko naman ipinpublic na ni Mayor Hani. Siya naman na nag-public natatakbo siya na sana may consider pa ni Isko Moreno yung kanyang desisyon. Sa madaling salita, maglalaban po sila. Unless umatras po si Mayor Hani Lacuna. Desidido sa tingin ko lang naman po ito Sa tingin ko, desidido pong tumakbo si Yorme sa pagka-mayor na. Kasi nga, ang tanong ko sa kanya, sabi niya yung mga tao na nagsasabi. Marami ito, sa akin lang po ito Madami na pong nagrereklamo na mga taga Maynila sa nangyari sa Maynila. Kasi from talagang sobrang ganda, yung napaayos niya Maynila, napaliwanag niya, napalinis niya, bumalik sa dati. Yung may nagsabi dyan, nakala ko ba magre-retire na, pautot lang pala. Yun naman talagang nasa isip. Niya mag-retire. Hindi ito, walang dito. Yun naman talaga naisip niya. Pero isa po ko siya nagkumbinsi sa kanya. Bakit sabi ko, alam mo, Yorme, ang bata-bata mo pa, ba't ka magre-retire? Ang dami mo pang pwedeng gawin. Ako isa sa mga nagkumbinsi sa kanya, wag na siyang tumakbong senador. At sinabi ko talaga sa kanya, better kung mayor ang itakbo nyo. Kasi nakita nating effective at ang dami rin po akong kakilala dyan sa Maynila na nagre-reklamo. Bumalik na daw sila sa dating hindi magandang pamamalakad. Kahit yung iba nasa City Hall, sabi nila, wala talaga. Nasayang yung ginawa ni Yorme ng 3 taon. Nabago niya na, naayos niya na, biglang bumalik sa dati. At yun naman ang sinasabi ko kay Yorme. Sabi ko sa kanya, Yorme, ganito yung sabi ng tao. Sana naman baguhin mo yung desisyon mo na magre-retire ka na kasi siya gusto niya pa rin mag-artista. Sabi ko wala namang problema yun mag-artista. Yung mga senador nga nag-aartista pa 'di ba? Wala namang problema yung pwede ka pa naman at saka ikaw naman yung tipo ng taong workaholic. Ikaw naman yung tipo ng taong hindi alam mo yun, hindi mapakali pag hindi nagtatrabaho, hindi gumagalaw. May mga ganun kasing tao yung talagang kailangan trabaho ng trabaho. O kaya mo naman yan. At ang laki ng pagbabago ng Maynila. Kasi ako sabi ko nga sa inyo, hindi man ako nakatira sa Maynila. Si Mocha nakatira sa Maynila yan Pero kitang-kita nila yung pagbabago. At lagi po akong nasa Maynila. Marami po akong ginagawa at palagi po ako napunta ng Maynila. So ano po ibig sabihin nun? Sa tingin ko talagang decided na po siya. Decided na po siya tumakbong bilang mayor ng Maynila. At ako, personally, at sabi rin naman ng mga kasamahan ko, susuportahan po namin si Yorme sa Maynila. Ibalik natin yung magandang Maynila.
ibalik natin yung maayos na Maynila. Ibalik natin yung, kasi alam nyo, ang laking bagay ho nito. Ito ang kapital ng Pilipinas. Capital. Hindi ho letter P ang capital ng Pilipinas. Maynila po. Ang corny mo ba? Hindi totoo naman, di ba? Halimbawa lang, ito di ba, meron pa nga sa mga application sa ibang bansa. Saan kailangan ang ilalagay mo doon? Manila. Hindi nga, minsan mas kilala pa nila ang Maynila kaysa sa Philippines eh. Hindi ko alam ha. Maybe it's because dahil nga capital ng Pilipinas ang Maynila, kaya tuloy, yun ang mas ano. Kasi isipin nyo, Japan, halimbawa, di ba? Tokyo, ang kung pangit ang Tokyo, it would reflect on the entire country. Tama, mali? Ganun din sa Korea. Di ba? So, pag pangit ng capital, it will reflect to the entire country. So, kung pangit ang Maynila, na ngayon, bumalik sa hindi maganda. Bumalik, kasi alam mo, hindi ako in respect kay Madam Hani Lacuna, na still, kaibigan pa rin po ni Isko Moreno. Kaya lang medyo pasensya na, medyo mahina po si Mayor Hani. Totoo naman. Mahina po siya. Maybe he is sorry. Maybe she is good in maayos na politiko. Pwede naman ganun eh. Magaling ka na politiko o kaya ikaw ay matinong politiko, but it doesn't mean pwede ka nang magaling na public official o public servant. Naintindihan natin? Hindi yun matik, ika nga. Ang dami naman dyan matinong politiko. Pero pag nilagay mo sa local government, sablay. Yun ang totoo. Marami ho dyan ganyan. So, sa tingin ko, hindi kinaya ni Mayor Lacuna ang Maynila. Kaya for me, ako talagang susuporta ako kay Yorme. Sana ibalik grabe ho kasi yung gandang ginawa ni Yorme noon eh, di ba? Even pandemic nagtatrabaho siya. Even pandemic naayos niya ang Maynila. Di ba? Talagang ngayon nga ramdam na ramdam pa rin po natin ang kaliwat kanan na mga ginawang eskwelahan, condominium ni Yorme. Mantakin, ito hindi naman sana nga sa totoo lang, feeling ko lang naman lahat ng mga ina-inaugurate ngayon, puro proyekto lang ni Yorme, di ba? Lahat ng gumanda, proyekto lang ni Yorme. Di ba? Lahat ng gumanda, proyekto lang ni Yorme. Parang nawala ho, ginawa ho itong recent na mayor ng Maynila. Karen May, salamat po. Thank you very much. Kaya ako, this is a good decision. If I were Yorme, tumakbo na lang siyang mayor for 3 terms. As in, kasi panggang pwede, 3 term, pwede yan eh. Ituloy-tuloy niya muna, pagandahin niya talaga yung Maynila to the point na yung Maynila ay magiging bagong BGC, ika nga. Yun ang kanyang gawin. Maniwala kayo. By that time, sigurado ako yung mga tao marirealize na nila na si Yorme ay pwedeng maging pangulo. Hindi, totoo po. Kasi ngayon, ayan muna natin si BP Sara Duterte dyan, tapos si Baste, di ba? Yun muna. Para lalong umiyak ang mga taing tanso. Si BP Sara, tapos si Baste. Wag na muna siya lumaban sa pagkapangulo. Pagandahin niya lang muna ang Maynila. Alam mo yun gumanda na tas biglang pumangit ngayon. Diba? Yun lang naman sa akin.